Hi, Sir JD Horror Stories. Kung mabasa niyo po ito, hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Ang istoryang ibabahagi ko ay tungkol sa mga aswang. Tawagin niyo na lang ako sa alias na MJ. Babae po ako Sisimulan ko ang istorya ko nang makilala ko ang lintik na tatay ng unang anak ko. Sorry po sa bad word. Pero ipapaliwanag ko kung bakit ako ganyan kagalit sa kanya. Sa una talaga ang relasyon ay masaya pa. Ipapangako niya na mahal ka niya at ikaw lang ang tinitibok ng puso niya. Tas ikaw naman na nauto, maniniwala ka naman. Kaya kapag nagloko iniwan ka niya, ikaw ang masasaktan. Ganyan na ganyan ang unang asawa ko. Siya ang dahilan kung bakit na-trauma na akong umibig muli. 19 years old lang ako noong naging kami, tapos nabuntis niya ako noong 20 years old ako. Hindi ko inaasahang mabubuntis ako noon. Nag-aayos kasi ako ng mga papeles, requirements ko sa papasukan kong trabaho. Pagtatanim ng gulay ang trabaho ng tatay ko, ang nanay ko nasa bahay. Nakakakain naman kami ng 3 beses sa isang araw. Pero alam ko sa sarili ko, mahirap lang kami. Kaya gusto kong makatulong kahit papaano sa amin. Sumunod na nangyari, 2 buwan pa lang akong buntis. Problema na naman ang dumating sa akin. May nakapagsabi kasing laging may kaangkas sa motor ang asawa ko. At ang masakit, kababaryo ko pang tinutukoy nilang babae. Hindi ko alam bakit naging ganun siya. Simula kasi nang mabuntis niya ako, nag-iba na ang pagtingin niya sa akin. Sa madaling salita, parang isip pa rin niya binata pa siya. Pakiramdam ko hindi pa siya handang maging tatay. Matanda naman siya sa akin ng 3 taon. Pero ang problema, lapitin siya ng mga babae. Feeling ko hindi niya ako iniisip. Sa gabi lang kami nagkikita, binibisita niya lang ako sa amin. May trabaho naman siya. Sinusuportahan naman niya ako. Pero hindi ko talaga ramdam na mahal niya ako. Ako kasi yung taong kapag may ginawa kang masama sa akin, hindi ko malilimutan yon. Habang buhay kitang kaaway. Kaya noong mismong nahuli ko na ang asawa kong may kasamang babae, kitang kita ko pa noon na sinusuotan pa niya ito ng helmet. Nung araw na yon, ipinangako ko sa sarili kong hindi na ako maghahabol sa kanya. Ilang buwan din yon nang mapansin niya na malamig na ang pakikisama ko sa kanya. Hindi ko talaga siya pinapansin kapag nasa bahay siya. Isang tanong at isang sagot lang ako kapag kinakausap niya ako. Hanggang sa sinabi ko na ang dahilan kung bakit naging ganun ako sa kanya. Hindi ko kasi siya kinumpronta noong araw na nakita kong niloloko niya ako. Kinikimkim ko lahat yun. Kaya ang naging resulta, naging malungkutin ako. Gabi-gabi akong umiiyak bago matulog. Nagpakatatag naman ako para sa anak ko. Kaya ko naman kahit ako lang ang mag-isang bumuhay sa kanya. Yung mga magulang ko ayaw din noon sa asawa ko. Nung kabataan kasi niya, lagi siya nasasangkot sa away at gulo. Ang mga magulang ko na din na nagpaliwanag sa kanya na layuan na niya ako. Ayaw ko kasi siyang makita. Dahil nga doon hindi na kami nagpakasal. Lagi niyang sinasabi sa akin na magbabago na siya. Nagbago naman siya pero hindi pa rin naghihilom ang sakit sa puso ko. Sabi ko nga, ang hirap para sa akin ang magpatawad. Nangyari sa akin ang lahat ng yan sa taong 2009. Ang taong hindi ko malilimutan. Sunod-sunod kasing problema ang dumating sa buhay ko sa taong yan. Dito ko rin naranasan na malaglagan sa unang anak ko at isinisisi ko yun sa mga aswang. 6 na buwan na akong buntis nito. 4 na buwan ko na ding hindi nakikita ang asawa ko. Kasama ko naman ang mga magulang ko at sila ang umaagapay sa akin. Hanggang sa isang araw, nakaramdam na lang ako ng masakit sa likod ko. Parang may pilay. Masakit lalo kapag dinidiinan.
Hindi ko alam kung dahil ba yun sa posisyon ko lagi sa pagtulog. Paharap kasi ako laging matulog. Pinayuhan ako ng nanay na ipahilot ko na ito. Isa lang ang manghihilot sa amin. At pagdating sa hilot ang usapan, isa lang ang pumapasok sa isip namin. Si Aling Belen. Noong mga araw na yun, nakarating si Aling Belen sa bahay. Bukod sa panghihilot, bihasa din ito sa pagtukoy ng mga sakit. Kapag nahilot ka kasi nito, kaya niyang malaman ang sakit mo. Nasa kwarto ako nang makarating siya sa amin. Hinihintay ko kasi siya. Doon kasi niya ako hihilutin. Pagpasok niya, nakaramdam agad ako ng takot. Alam mo yung parang nakakita ka ng kakaibang nilalang. Hindi naman sa nanguhusga ako ng kapwa. Pero yung itsura niya kasi noon, parang isang mangkukulam na nakikita natin sa palabas. Mahaba ang buhok niya na medyo kulot at nakapaldang mahaba at may balabal pa sa leeg. Dahil buntis ako, hinilot niya ako habang nakaupo sa papag. Kadalasan daw talaga dapat nakadapa ako para maayos niya yung nabali sa likod ko. Malakas kasi ang puwersa kapag ganun ang posisyon. Maya-maya lang, sinabihan niya ako na lalagyan niya daw ako ng langis. Nagad ko namang naamoy pagbukas pa lang niya ng botelya. Nakita ko naman yung botelya niyang dala. May mga ugat-ugat pa yon ng halaman sa loob nun. At sa pinakababa, may nakita akong 2 pangil ng ngipin. Literal na pangil kasi matulis yun at mahaba. Hindi ko na masyadong pinansin yun. Pero pagkapahid niya sa akin nun sa balat ko, nagulat ako kasi napakainit ng langis. Hindi rin ako mapakali kung paanong uminit yun. Hanggang sa maalala kong ipinatong niya pala yung bote nun sa gilid ko. Sinubukan ko talagang tingnan yung bote. Pagkakita ko nun, himalang kumukulo ito na parang pinapakuluan sa takure. Inabot din ng ilang minuto yon nang mapansin kong umuusal na ito ng salita na hindi ko maintindihan. Bumubulong lang ito habang sinasabayan niya ng hilot. Hindi ko siya magawang tanungin. Ang nasa isip ko kasi nun, parte siguro yun ang panghihilot niya. Hanggang sa walang pasabi, bigla na lang niyang hinawakan ng ulo ko. Muntik na nga ako masubsob nun eh. Ang sumunod na nangyari, nagising na lang akong wala na siya sa tabi ko. Pagkagising ko, wala akong matandaan kung paano ako nakatulog. Ang huling naaalala ko yung hinawakan niya ako sa ulo. Nagising ako na parang pagod na pagod. Napansin kong wala na din ang iniinda kong sakit sa likod. Pero naramdaman kong parang basa ang hinihigaan ko. Kaya tumayo ako baka naihina ako sa higaan. Pero hindi pala ihi o kung anong tubig ang nasa kama ko, kundi dugo na nagmula sa maselang bahagi ng katawan ko. Ang unang pumasok sa isip ko ay sumigaw. Natakot kasi ako sa dami ng dugo na lumabas sa akin. Ang unang hinanap ko, ang anak ko, dahil wala na ito sa tiyan ko. Nakita ko yun pag-angat ko ng kumot. Binuhat ko ang anak ko na parang isang maliit na kuting. Hindi pa kasi ito buong sanggol. Ilang araw din akong tulala at walang ganang kumain. Nang mailibing namin ang anak ko, hindi namin alam kung anong nangyari. Pero isa lang ang pumapasok sa isip ko. Si Ate Belen. Siya ang sinisisi ko kung bakit nalaglagan ako. Sabi ko nga, inaswang niya ako. Hindi naman naniniwala sa akin ang mga magulang ko noon. Sabi kasi nila nang umalis daw siya sa bahay namin, maayos pa daw ako. Nakatulog daw ako kaya hindi siya nakapagpaalam sa akin. Pero gano'n naman 'di ba? Magaling magkungwari ang mga aswang. Hindi kasi alam ng mga magulang ko noon ang naging usap-usapan sa amin. Na nakita daw dati si Ate Belen sa mismong bahay nito na kumakain ng sariwang karne at lamang loob.
Ang mga nakakita, yung mga nagpapastol ng itik sa amin. Umuulan daw kasi noon at naisipan daw nilang sumilong sa harap ng bahay na noon ay pagmamay-ari ni Ate Belen. Nasa gitna kasi ng bukid ang bahay niya. Mag-aalas 6 na ng gabi noon. Naisip nilang hindi pa pala sila nagpapaalam na tumambay doon. Kaya ang ginawa nila, sumilip muna sila sa bintana kung may tao. Magdidilim na kasi nun at wala pa ring nakasinding ilaw sa loob ng bahay. Pero laking gulat nila, nakita daw nila si Aling Belen nakasampa sa lamesa at kumakain ng sariwang karne at mga lamang loob. Bata pa lang ako, nagbigay na ng takot sa akin ng kwentong yan. Kaya hindi ko rin maiwasang sisihin siya noon kung bakit ako nilaglagan. Di ba nga, inusalan niya ako ng dasal noon habang hinihilot niya ako. Ang sabi nga nila, masama ang magbintang ng kapwa. Kung babalikan ko man ang mga panahong ito, hindi ko rin masisisi ang sarili ko. Halos mabaliw na ako noon. Mahirap pala ang mawalan ng anak, lalo na ang nawala sa akin ng unang anak ko. Babae pa naman yon, at sa panahon na ito ay dalaga na sana siya. Nagkaroon ako ng sama ng loob kay Ate Belen. Nagalit ako sa kanya. Alam ko sa puso't isip ko na siya ang dahilan kung bakit nalaglagan ako. Lumipas na ang ilang buwan, akala ng mga magulang ko na nakalimutan ko na yon. Pero hindi nila alam, gusto ko na silang gantihan. Kung kinuha niya ang anak ko, anak din niya ang kapalit. May anak si Aling Belen na babae. May kapansanan nito. Hindi tugma ang ugali niya sa edad niya. Kasi kahit may edad na ito, iisipin mong 6 years old pa lang ito. Nakasalubong ko siya noong minsang mag-iigib ako ng tubig sa balon. Tawagin na lang natin siya sa pangalang Nene. Si Nene kasi kahit anong sabihin at ipagawa mo sa kanya, gagawin niya. Dahil nga sa kapansanan niya, naging tampulan siya ng tukso. At yun din ang ginamit ko para pasunurin siya sa gusto ko. Balak ko kasi siyang iligaw sa gubat. Alam ko po masama ang gagawin ko. Kahit ako, hindi ko rin nakilala ang sarili ko habang sinusulat ko ito. Para na akong baliw ng mga panahong ito. Idagdag mo pa ang galit sa puso ko nang malaglagan ako ng anak. At isinisisi ko yung kay Ate Belen. Gusto ko kasi siyang pagigantihan. Kung hindi ako makaganti sa kanya, gaganti na lang ako sa anak niya. Sumama sa akin si Nene. Dinala ko siya sa gubat. Naglakad kami hanggang sa makontento na ako na alam kong maliligaw na siya at hindi na makakabalik pa. Alam ko ang pasikot-sikot sa gubat na yon, makakalabas ako ng hindi mahihirapan doon. Bata pa lang ako, madalas kaming maglabas-masok doon para manguha ng kamote. Malapit din doon ang taniman ng gulay ni tatay. Habang naglalakad kami, napadpad kami sa matalahib na daan. Hanggang bewang ang mga damo na dinadaanan namin. Dahil hindi namin nakikita ang dinadaanan namin, hindi ko alam, may naapakan ako at kasunod nun ng malakas na pagkagat na nanggaling doon sa naapakan ko. Ahas pala yun. Kinagat ako sa kaliwang pa ako, malapit sa talampakan. Pumunta ako sa gilid para makaalis sa mga talahib para silipin kung saan ako kinagat ng ahas kanina. Umupo ako at namimilipit sa sakit. Tinabihan ako ni Nene. Kinakausap niya ako pero hindi ko na siya pinapansin dahil nagpapanik na ako. Maya-maya lang, nakita ko siyang pumunta sa mga talahib hanggang sa hindi ko na siya makita sa taas ng mga damo. Pero alam ko kung nasan siya kasi nakikita kong gumagalaw yung mga damo. Napakabilis niyang kumilos. Daig pa niya ang hayop sa liksi niyang kumilos. Paglabas niya, hawak na niya yung itim na ahas.
na sa palagay ko, yun ang ahas na kumagat sa akin kanina. Napakahaba nun at malaki. Hindi siya natatakot habang hawak niya ito. Maya-maya lang, kinain niya yung ahas na parang kumakain lang siya ng pangkaraniwang pagkain. Hindi siya nandidiri. Sumisirit pa nga yung dugo sa mukha niya. Wala pang 1 minutong nakain niya ng buo ang ahas. Sinipsip pa niya yung ibang tumulong dugo sa kamay niya. Pagkatapos nun, natakot ako kasi lumapit siya sa akin. Baka kasi ako naman ang sunod niyang lantakin. Pero kinuha niya yung paa kong may kagat ng ahas. Sinipsip niya yun para tanggalin ang kamandag. Tamang-tama dahil medyo nahihilo na ako nun at umiikot na ang paningin ko. Wala na akong maalala sa sumunod na nangyari. Nagising na lang akong nasa bahay na ako ni Aling Belen. Dinala daw ako ni Nene doon. Ginamot naman ni Aling Belen ang sugat sa paa ko. Pero ang labis kong ipinagtataka ay kung papaano akong nabuhat ni Nene. Gayong doble ang bigat at laki ko sa kanya. Nagtapat sa akin si Aling Belen. Hindi daw sila pangkaraniwang tao. May lahi daw sila na hindi ko maintindihan. Kahit hindi nila sabihin, alam kong aswang sila. Pero ang mga aswang na kinakatakutan ko ay sila pa pala ang magliligtas sa buhay ko. Ang sabi nga nila, hindi tayo makakausad sa buhay kung hindi tayo marunong magpatawad at makalimot sa masamang ginawa sa atin ng tao. Mas masayang mabuhay nang wala tayong galit sa puso. Napakasarap mabuhay nang wala tayong kagalit at kinaiinggitan. Maraming salamat po sa mga nakinig ng kwento ko hanggang dulo. Hanggang dito na lang po, MJ.